politika lang ang hinahabol nila dito, hindi pananagutan. Linawin ko muna, kasama ho ba kayo doon sa mga legal counsel, VP Sara Duterte, doon sa petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay nga ng impeachment laban sa kanya? Hindi po tayo kasama doon, hindi po tayo kasama sa impeachment defense team. Currently, ang trabaho natin para kay VP Sara ay itong complaint lamang versus Ramil Madriaga. Opo. Attorney, komento ho ninyo, reaction ho ninyo, gaano ho ba kalakas itong naging argumento ng petisyon ni VP Sara Duterte, itong latest po, dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga dito sa impeachment laban sa kanya, nais na ipatigil itong impeachment proceedings or itong pagdinig ng Kamara kaugnay nga sa impeachment complaints laban sa kanya? Actually, hindi ko pa nababasa yung buong petisyon, pero base lang sa observation ko doon sa Justice Committee hearings na napapanood natin, tingin ko malakas kasi yung ginagawa ngayon ng Justice Committee, naghahanap sila ng ebidensya. Ngayon pa lang, dito sa hearing stage ng Justice Committee. So nangangahulugan na yung mga complaint, walang laman na ebidensya. So hindi dapat ganoon kasi yung proseso eh. Dapat nauuna yung ebidensya bago nila susuriin kung kompleto ba ito or sapat na ba ito para matransmit sa Senate. Opo. Attorney, anong status na ho ba tayo sa impeachment process ngayon dyan po sa House of Representatives? Nasa Justice Committee siya ngayon. Na-describe na nga ito ni Congresswoman Luistro as a mini trial na itinatanggi naman ngayon ng mga kasamahan niya. Pero ang malinaw is kung ikukumpara to sa normal na kaso, parang itong preliminary investigation stage. So dito sa preliminary investigation stage, dapat sinusuri ng prosecutor or ng fiscal or in this case yung Committee on Justice kung may sapat nga na ebidensya at sapat ba yung mga aligasyon para makahanap ng probable cause. Ang ibig sabihin ng probable cause, meron nga bang mga krimen na commit at ang taong responsable ay yung isinasakdal o yung irinereklamo kung merong sapat na ebidensya. So, kung yun ang susundin natin, dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Hindi ito pwedeng fishing expedition na ngayon sila magsasampina kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint para hanapan ng ebidensya yung mga alegasyon. Hindi ganon. Hindi tamang due process yon. Inaabuso nila yung proseso. Kaya tingin ko malakas yung petisyon sa Supreme Court. Baga malinaw, attorney, na dapat bago nila ito dininig, lahat ng mga ebidensya ay naisama na doon sa mga dokumentong inihain dyan sa House of Representatives bago sila maghanap ngayon. Dapat dinirekta na nga dapat yan sa Senado kung gustuin talaga nilang ilusot itong impeachment trial ni Vice President Sara. In fact, sabi nga nila, tingin nila sapat na yung numero nila para mapagbotohan to at i-transmit sa Senado. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, number one, pre-judge ito. So kitang-kita mo na agad na labag ito sa due process. Pangalawa, ginagamit nila itong hearings para siraan si VP Sara at para mag-fishing expedition nga, maghanap ng ebidensya para tapatan yung mga alegasyon. Tapos yun nga, inaabuso nila yung proseso. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. So hindi mo rin
hindi mo rin masasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Eh, kasalanan nyo yan eh. Kung inayos nyo yung proseso, eh di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero inabuso nyo yung proseso, iniyurakan nyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapian, 'di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee kung bakit merong petisyon sa Supreme Court. Mm. Actually, sa katunayan, attorney, nabanggit mo na yung 2 punto na sinasabi po sa petisyon ni Vice Presidente, yung sabi mo mini trial, fishing expedition, yan po yung kini-question niya. Yung kulang sa ultimate facts, yung walang sapat na batayan o ebidensya, puro alegasyon lamang. Yan po. At ilan po dito sa mga punto pa ng kanyang petisyon, yung paglabag sa 1-year bar rule. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente nga na 2 sa 4 na impeachment complaints ang lumabag sa konstitusyonal na panuntunan na nagbabawal sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment proceeding laban po sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ano pong tingin ninyo? Hindi ako masyadong familiar diyan sa argument na 'yan ng grupo ni VP Sara. Pero sa akin ang mahalaga dito, yun nga, itong mga complainants, pati itong mga nagsusulong ng impeachment, binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Kung ako ay kasapi nila, ang gagawin ko is lahat ng itong mga ebidensya na pinapasabpina nila ngayon, eh sinama ko na doon sa complaint. Tapos ihahain ko sa House Justice Committee para itong House Justice Committee wala na siyang kailangan gawin kundi suriin para hindi maging questionable itong proseso. Pero anong ginawa nila, 'di ba? Minadali na naman nila yung pag-file ng impeachment complaint. Hindi nila linagyan ng sapat na ebidensya. Tapos ngayon, pinapahanap nila sa House Justice Committee yung ebidensyang dapat nakalakip dun sa mga complaint. So anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig sabihin nito, hindi nila kayang patunayan yung mga alegasyon nila nang hindi inaabuso yung proseso. Yun ang pinaka-importante dito. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento, para makakuha ng siguro simpatya ng ibang tao na maniwala na itong si VP Sara masamang tao, corrupt, para pahinain siya sa 2028 at tuluyang ma-disqualify for 2028. Yun ang mahalaga dito. Politika lang ang hinahabol nila dito, hindi pananagutan. Speaking of proseso, attorney, isa din po doon sa maling proseso, yung sa referral, kung na-obserbahan po ninyo, na-monitor po ninyo, kini-question kasi doon sa petition din, yung naging referral ng mga reklamo sa House Committee on Justice. Ayon nga sa kanya, ang opisina lamang ng Speaker ang nag-refer nito at hindi ang buong kapulungan bilang isang body na labag umano sa tamang proseso. Ano bang tama ho ba yung legal na perspektibo po nito? Hindi ko po din familiar dyan sa argumentong yan. Nakita ko pero hindi ko alam yung facts. Ang gusto ko lang sabihin tungkol dito is nakita ko kasi si Congressman Terry Redon na naglabas ng statement na ang pinaka-komento niya dito sa petisyon ay panlilin lang daw ito ng Korte Suprema at ng publiko. Ang gusto ko lang isagot dito is number 1, pag sinabi mong panlinil lang ng Supreme Court, ang sinasabi mo is kayang linlangin ng Supreme Court. Hindi kayang linlangin ng Supreme Court. mga justice yan, matagal na sa hudikatura, mga dating abogado or mga abogado na matagal na. So hindi tamang sabihin na panlilin lang ito ng Supreme Court. Dahil ang Supreme Court, makikita kung nagsisinungaling ka man or hindi ka nagsasabi ng totoo, madali niyang makikita ito. So pag sinabi mong linilin lang mo yung Supreme Court, eh
mababa ang tingin niya sa Korte Suprema. 'Di ba? Number two, yung panlilin lang ng publiko, actually, si Terry Redon ang naglabas ng petisyon. Kung makikita nyo, hindi nagpa-media ang kampo ni VP Sara nung final nila yung petisyon. Nung nakausap ko si Attorney Poa, mukhang last week pa na-file itong petition for April 1 certiorari and prohibition, pero hindi sila naglabas ng announcement or nagpa-cover sa media tungkol sa petisyon, kundi si Terry Redon mismo ang naglabas ng petisyon. So, paano niya masasabing nanlilin lang sila ng publiko? Ang ginawa lang nila dito is nag-file sila ng petisyon sa tamang forum, sa Supreme Court, para questionin yung mga pang-aabuso nila sa proseso. At tumanggi po yung Supreme Court na magkomento muna at binigyan ng 10 araw itong ang House of Representatives na magkomento doon sa petisyon ng Vice Presidente. Ano ho ba yung ipinapahiwatig nito, Attorney? Normal naman yan sa any petition, papasagutin talaga yung respondent. So dito sa kasong ito, binigyan ng 10 araw yung House of Representatives or specifically yung House Justice Committee para sagutin yung reklamo nila VP Sara. Ang binabandera naman ngayon ng Kongreso ay hindi daw nag-issue ng Temporary Restraining Order or TRO itong Korte Suprema. So binabandera nila ito bilang patunay daw na tama yung ginagawa nila at pwede silang tumuloy. Ang komento ko lang dito, hindi nangangahulugan na hindi nag-issue ng TRO, ibig sabihin legal na yung ginagawa nila. 'Di ba? Maaari na hindi man mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, pero sa dulo i-void niya lahat ng proceedings. So itong sabi nila na see you on April 14, tuloy ang hearing. Sige, ituloy niyo yan, pero hindi nangangahulugan na nasa tama kayo. Kasi at the end of the day, kapag sinuri, ang palagay ko is ma-void yung proceedings laban kay VP Sara. Bago ko ipasa kay partner attorney, mas magandang gawin siguro ng Kamara o ng House Committee on Justice, Attorney, sa inyo pong tingin, wag mo nang ituloy. Dapat hintayin mo na yung magiging desisyon ng Supreme Court. Possible ba yon? Yun ang prudent na gawin. In pagka-korte, ang pinag-uusapan ko niya, lower court, tapos may litigant na tumakbo sa Supreme Court or sa higher court, pero walang inisyu na TRO, yung mga lower court, in deference to the Supreme Court or to a higher court, ang ginagawa nila, pinagpapaliban muna yung mga hearing. Kasi baka nga naman, kahit hindi nag-issue agad-agad ng TRO, baka mag-issue in a few days or in the future, binibigyan nila ng deference yung higher court bago sila gumalaw. Pero sa akin, kahit ituloy nila mukhang tutuloy naman talaga nila sa April 14, sa akin maganda din siguro na matuloy. Bakit? Kasi para makita ng Supreme Court yung pang-aabuso nila. Kasi sa April 14 talaga makikita kung ano yung consequence ng hindi pag-action ng Supreme Court. And mahalaga ito kasi dapat tandaan natin na ang Supreme Court justices, impeachable officers din yan. So kapag hindi nila hinarangan ito, nangangahulugan na pwede rin gawin sa kanila ito. So yung April 14 is an opportunity for the justices to see just how abusive and just how illegal this process is.